Ano ba ho ang rule dito po sa RA na governing itong mga electric vehicles na ito? Dapat ho ba ang mga e-trikes, 3 gulong, o yung mga motorsiklo na electric po, 2 gulong o 4 gulong, dapat nagpaparehistro po sa LTO bilang bilang isang motor vehicle? Actually, Manong Ted, ngayon po gumagawa po ang DOTR, ang LTO, LTFRB, DILG ng joint memorandum para po ito po ay mairehistro itong pong mga e-trikes, e-bikes. Kami po, ang pinagbabatayan po namin kasi sa National Highway, talagang bawal po sila. Mm-mm. Base po doon sa Joint Administrative Order 2014-01. Mm-mm. So yun po yung legal basis namin. Kasi Manong Ted, sa totoo lang, pag hindi po natin ginawa, yun na nga po, sinasabi ko, paulit-ulit sila eh. Tingnan ho ninyo, nung Pasko, naka-counterflow pa. Ganun po ka-delikado talaga. Sana ho maunawaan ng mga kababayan natin. Opo. So going back doon sa aking katanungan po, Asek, magkakaroon na po ng order, kumbaga it will take effect as kumbaga as a regulation na dapat ipaparehistro mo yan sa LTO. Opo. Yun po yung tinatapos po ng DOTR. Ilalabas din po yan within few days. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!